Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 30, 2025. At sa bayan po tayo napapakinggan sa 107.9 WHCFM sa Dagupan City. Napapanood sa Facebook Live at sa YouTube. At napapakinggan din po sa aming mobile app. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong headlines, dating Congressman Arnolfo Teves Jr. nasa Pilipinas na. PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III itinilagang bagong PNP Chief ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malacanang iginit na nakabatay sa merito ang pagpili kay Torre bilang bagong PNP Chief. Courtesy resignation ni na Solicitor General Menardo Guevara at Chairperson Prospero de Vera tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga kalihim naman ng DOJ, DILG at DND mananatili sa pwesto. Presentasyon ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte iniurong ng Senado sa June 11. Mga motorista ang magtatakip ng plaka ng kanilang sasakyan pagmumultahin ng 5,000 pesos ng MMDA. Voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan election sa Disyembre sisimulan na sa July 1. At sa Metro News naman, 9 million pesos na halaga ng smuggled na asukal mula Thailand at Vietnam nasabat sa Port of Manila. Sa ating Science and Technology News, bagong species ng pterosaurs na diskubre sa Japan. At sa lifestyle news natin, mahigit 5 milyong bisita dumayo sa Japan Expo 2025 sa unang 6 na linggo nito. Sa ating namang music trivia, kaarawan ngayon ng isa sa miyembro ng all-female vocal group na nagpasikat ng awiting Please Mr. Postman. Anong grupong ito? Alamin. At sa balitang kakaiba, 2 nanay sa Arizona inaresto makaraang iwan sa parking area ang kanilang mga anak habang gumigimik sa bar. Oras 7 minuto bago alas 7 ng umaga. Kami ho yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit Mangorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagad live. 774 Balita Ngayon. Nasa Pilipinas na ho si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Ito po'y kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. na mananagot si Teves sa mga kasyong kinakaharap nito. The former representative, Arnie Teves, is now back in the Philippines. I was first informed of this development by Prime Minister Guzmao during the ASEAN meeting that I just returned from in Kuala Lumpur, that Timor-Leste was ready to send Teves back to the Philippines. This would not have happened without the assistance of President Horta and Prime Minister Guzmao of Timor-Leste. They have been working very hard to bring this to a conclusion. As we know, the former Congressman Arnie Teves is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Digamo. We would like also to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished. And it is now time for Arnie Teves to face justice. Ayon sa Presidential Communications Office, itinurn over ng Timor-Leste government si Teves sa gobyerno ng Pilipinas sa pangunguna ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago sa Presidente Nicolau Lobato International Airport sa Dili. Naharap si Teves sa 13 counts ng murder, 13 counts ng frustrated murder at 4 na bilang ng attempted murder na may kaugnayan sa mga krimeng naganap mula 2019 hanggang 2023. Kabilang na rito ang pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo. At dating Congressman Arnolfo Teves Jr. nagpalipas ng magdamag sa NBI
Anti-Terrorism Council nagpasalamat naman sa Timor-Leste sa pagpapauwi sa dating kongresista sa Pilipinas. Gina Mapes sa report. Matapos ang 5 oras na biyahe mula sa Timor-Leste ay nakauwi na sa Pilipinas si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Paglapag ng Philippine Air Force chartered flight sa Villamor Airways alas 11:18 kagabi, agad diniretso na si Teves sa pasilidad ng NBI sa Pasay City kasama si NBI Director Jaime Santiago na sinundan ng kanyang legal team sa pamumuno ni Atty. Ferdinand Topacio. Sa NBI, sumailalim sa booking procedure si Teves gaya ng fingerprinting, mugshots at pagsasailalim sa pagsusuri ng resident physician ng NBI na naglahad ng positibong resulta sa kalusugan ng dating mambabatas. Ayon kay Atty. Topacio, sa NBI nagkita sina Teves at ang kanyang ina na si Mami Bubot na may dalang damit, gamot at unan para sa anak na kongresista. Sinabi rin ni Topacio na ililipat si Teves sa Building 14 ng Bureau of Corrections sa Muntinlupa City na pansamantalang ipinahiram sa NBI upang maging detention facility. Hindi pa batid kung anong oras ililipat si Teves sa naturang pasilidad at kung ihaharap sa DOJ. Naniniwala ang legal team ni Teves na sa bandang huli ay mapatutunayan na inosente ang dating kongresista sa mga aligasyon ng multiple murder at multiple frustrated murder sa sandaling gumulong na ang hustisya sa Manila Regional Trial Court. Samantala na pinapurihan ng Anti-Terrorism Council ang Timor-Leste kasunod ng pagpapauwi kay Teves sa Pilipinas. Sa press statement, sinabi ng Anti-Terrorism Council na ang pagkakabalik kay Teves sa bansa ay mahalaga sa kampanya ng pamahalaan laban sa terorismo, pagmamalupit at mga karahasang kakibat ng politika. Si Teves ay itinuring at binansagan ng Anti-Terrorism Council na leader ng terrorist organization alinsunod sa Section 25 ng Republic Act 11479, mas kilala din ang Anti-Terrorism Act of 2020 na maring pinapalagan ng kampo ng dating kongresista. Ako si Gina Mapes, DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Gina Mapes. 774 Balita Ngayon. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong Hepe ng Philippine National Police o PNP si Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Nicolas Torre III. Papalitan ni Torre si PNP Chief General Lumel Francisco Marbil na matatapos na ang termino sa June 7. Si Torre ay miyembro ng PNPA tagapaglunsad Class of 1993 at kauna-unahang produkto ng Philippine National Police Academy na mamumuno sa pambansang pulisya. Samantala, iginit naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi masasabing reward ang pagkakatalaga kay Torre bilang bagong PNP Chief. Kasunod ito ng mga batikos na itong reward ni Pangulo Marcos kay Torre sa paghuli nito kay Kingdom of Jesus Christ na Pastor Apollo Kibuloy at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Bersamin, lahat anya ng promosyon ay maituturing na reward pero ang pagpili kay Torre ay may katumbas din namang merito. Alam mo, si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa'yo, you must have, you must exhibit some high degree level of performance. So maybe that is one. I'm not going to discount that. But there may be other qualities of General Torre that you might have considered in comparison to the qualities of those others who were not given this responsibility. Lahat ng promotion, reward yan, ano? But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit because, you know, it was not an easy decision on the part of the President. He considered, to my recollection, 5 names. Sinabi pa ni Bersamin na profesional na mga miyembro ng PNP at tiyak na susuportahan nito ang desisyon ni Pangulo Marcos bilang Commander-in-Chief. Samantala, outgoing PNP Chief General Romel Francisco Marbil hinihikayat ang buong kapulisan na suportahan si incoming PNP Chief Police Major General Nicolas Torre III. Angel Garcia sa detalye. Taos-pusong nagpapasalamat si outgoing Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya na pamunuan ng pambansang pulisya.
Nagpapasalamat din si Marbil sa sambayanang Pilipino at hinihikayat ang buong kapulisan na suportahan si incoming PNP Chief Police Major General Nicolas Torre III. Ani Marbil, si Torre ay masipag, subok na at may matatag na prinsipyo kung saan buo ang kanyang tiwala sa pamumuno ni General Torre. Kasunod dyan inaasahan ni Marbil na ipagpapatuloy ni Torre ang laban kontra krimen at reforma sa PNP kasabay ng pagtutok sa disiplina, ugnayan sa komunidad at mas mahusay na investigasyon. Binigyan din ni Marbil ang kahalagahan ng pagkakaisa at profesionalismo habang nagsisimula ang transition tungo sa bagong Pilipinas agenda ng Marcos administration. Samantala, nakatakda namang gawin ang change of command ceremony at retirement honors para kay Marbil sa Hunyo 2, araw ng Lunes. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Courtesy resignation ng mga pinuno ng GOCCs. Walang epekto sa ugnayan ng tanggapan at pribadong sektor ayon sa Malacanang. Narito naman ang report ni Chanel Salazar. Tiniyak ng Malacanang na walang magiging epekto sa performance ng government-owned or controlled corporations ang pagsusumite ng courtesy resignation ng mga pinuno nito. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, tuloy lamang ang policy direction ng Marcos administration at ng mga government offices sa ilalim nito sa kabila ng performance review. Dagdag pa ng kalihim, alam ng mga opisyal ng GOCCs ang kanilang mandato na dapat magpatuloy ang serbisyo ng kanilang mga tanggapan. Kaya naman kumpiyansaan niya sila na hindi nito maapektuhan ang ugnayan ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Sa ngayon, halos lahat ng GOCC heads ay nakapaghain na ng resignation letter at iilan na lamang ang hinihintay. There is no appreciable impact at all, negative at that, because all these people who offer their courtesy resignations are expected to continue performing their functions, discharging their duties until their replacements have been appointed. And that is expected of all public servants. No one abandons because that is part of the obligation of a public servant. Si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat sa iyo, Chanel Salazar. Alas 7:02 na ng umaga. Sa iba pang balita, tinanggap po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang courtesy resignation ng dalawa sa kanyang mga gabinete. Kabilang ho dito sina Solicitor General Bernardo Guevara at Chairman Prospero de Vera III. Papalitan si Guevara ni dating Pag-ibig Fund CEO Darlene Berberabe, habang si de Vera naman ay pinalitan ni CHED Commissioner Shirley Agrupis. Kahapon nakapanumpa na kay Pangulong Marcos Berberabe. Gayon din si Jose Ramon Aliling bilang bagong kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development na pumalit kay Jose Acuzar na inilipat bilang Presidential Advisor ng Pasig River Rehabilitation. Nagbitiw naman sa pwesto ang Presidente at Chief Executive Officer ng Maharlika Investment Corporation na si Rafael Consing Jr. Samantala, mananatili naman sa pwesto sina DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla, DND Secretary Gilbert Chodoro, matapos hindi tanggapin ni Pangulong Marcos ang kanilang courtesy resignation. Balita pa sa labas, mga natitirang courtesy resignation sa gabinete. Pinaaksyonan na agad kay PBBM. Detalyated ni Conde Bata. Conde. Nagbigay ng kanyang unsolicited advice si Senator-elect Ping Lacson kay Pangulong Bongbong Marcos na aksyonan na agad ang mga natitirang courtesy resignations mula sa kanyang mga cabinet members. Para sa senador, may iwasan ang intrigahan at pagkakawatak-watak sa administrasyon kung tatapusin na ng Pangulo ang isyong ito. Sa social media post ni Lacson, sinabi niyang mula nang hiningi ni PBBM ang pagbibitiw ng kanyang gabinete ay mas lalong tumindi ang labanan sa mga posisyon kung saan may mga umiikot na ngayong white paper at nagpapalutang ng mga pangalan na posibleng italaga sa mga nabakanteng pwesto. Babala pa ng mambabatas, ang kawalang katiyakan ay madalas na uuwi sa kawalang kakayahan at pagkakahati-hati ng mga opisyal. Hiniling din ni Lacson na bukod sa pag-recalibrate sa administrasyon ay himukin din ng Pangulo ang mga mambabatas na tigilan na ang walang batayang pagsingit ng pork barrel sa ilalim ng 2026 budget. Conde Batak ng DWWW 774,
your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Iniurong ng Senado sa June 11 ang dapat sana'y gaganapin sa June 2 na paglalatag ng articles of impeachment ng prosecution panel ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Sa liham na ipinadala ni Senate President Francis Escudero kay House Speaker Martin Romualdez, nakasaad na marami pang priority measures na kailangang ipasa ang Senado at Kamara sa ilalim ng legislative agenda ng administrasyon bago mag-adjourn ng 19th Congress sa June 14. Ang June 11 ang huling araw ng sesyon bago magtapos ang third regular session ng 19th Congress. Sa parehong araw din, magko-convene ang Senado bilang impeachment court at manunumpa ang mga senador bilang court judges habang suot ng mga robes. At dito na rin mag-i-issue ng summon kay BP Sara para sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya. Ang desisyong iurong ang petsa ng mga aktibidad ng impeachment process ay matapos itong pagkasunduan sa ginanap na pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matapos ang mga aktibidad sa June 11 ay susundan na ito ng sine die adjournment at tatawid na sa 28th Congress ang pagkapatuloy ng impeachment trial laban kay BP Sara. Samantala, liham ni Senate President Francis Escudero ukol sa pag-atras sa petsa para sa presentation ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte natanggap na ng Kamara. Grace Mariano sa report. Natanggap na ng House of Representatives ang opisyal na liham ni Senate President Francis Chis Escudero na ipinadala kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Attorney Princess Abante na siyang tagapagsalita ng Kamara, nakasaad sa liham ang paglipat ng schedule ng presentasyon ng House Prosecution Panel kaugnay ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula Hunyo 2 ay iniaatras ito sa June 11. Binanggit ni Abante na ipinasa na ang liham sa House Prosecution Panel para sa kanilang nararapat na pag-aksyon. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Alas 7 sa umaga, si Papa naglalagab live na balita. Nagbabalaho ang MMDA hinggil sa pagtatakip ng plaka ng mga sasakyan para maiwasang mahuli sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay MMDA Traffic Enforcement Group Director Vic Nunez, mapapatawan ng 5,000 pesos na multa ang sinumang motorista na magtatakip ng plaka ng kanilang sasakyan. Sinabi ni Nunez na marami na silang namomonitor sa CCTV na mga sasakyan na nilalagyan ng electrical tape o masking tape ang kanilang plaka. Inihayag pa ni Nunez na may inilabas na silang memo para sa kanilang field personnel na nag-aatas na ipaalam sa kanila ang mga motorista na gagawa ng naturang paglabag. 774 Balita Ngayon. Bubuksan na muli ng COMELEC sa July 1 ang voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, tatagal ang voters registration ng 10 araw kung saan target nilang makapagparehistro ng nasa 1 milyong botante hanggang July 11. Sinabi rin ni Garcia na palalawakin ang mall registration at muli ring ipatutupad ang registration anywhere. Samantala, inihayag ng COMELEC na tatanggalin na nila ang barangay certificate bilang requirement sa voters registration. Ayon kay Garcia, nagagamit kasi ang barangay certification upang makahakot ng mga tao mula sa ibang lugar at magpapanggap ang mga itong residente ng isang barangay. 774 Balita Ngayon. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Man Gorospe. At Darlene Olanyo. At iba pang naglalagab live ang totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News po tayo, aabot po sa humigit kumulang 9 million pesos na halaga ng smuggled na asukal ang nasabat ng Department of Agriculture sa Port of Manila. Ayon sa DA, 4 na container van ang nakumpiska, kabilang na ang 2,000 sako ng refined sugar na walang permit mula sa Sugar Regulatory Administration o SRA. 2 sa mga container ay mula sa Thailand habang ang iba naman ay mula Vietnam na dineklarang sweetener mix upang makaiwas sa mas mataas na buwis. Ipinagutos na po ng DA sa SRA ang paglalagay na sa blacklist ng mga importer ng mga nakumpiskang sugar shipment. Sinabi naman ni SRA Administrator Pablo Luis Ascuna na sinusuri na ang mga nakumpiskang asukal kung ligtas pa itong gamitin at sakaling maging magandang resulta ng pagsusuri ay ipapamahagi ang mga asukal sa mga kadiwa store sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Darito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 55 pesos and 57 centavos, 62 pesos and 77 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 74 pesos and 87 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 14 pesos and 81 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Hatid ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Super Lotto 649 na binola kagabi May 29, 41, 25, 24, 3, 34 at 29. Kung saan wala namang nakapag-uwi ng 40,594,126 pesos and 60 centavos. Ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 12, 27, 31, 10, 24 at 14. Kung saan wala namang nanalo ng 86 million, 40,161 pesos and 20 centavos na premyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Salamat, Jonah. Science and technology. Science and technology. Bagong species ng pterosaurs na diskubre sa Japan. Detalye po yung hatid ni Rose May Miranda. Napag-alaman ng isang research team na isang bagong genus at species ng pterosaur, isang prehistoric flying reptile, ang isang fossilized cervical vertebrate na natuklasan noong 1996 sa southwestern Japan. Pinangalanan ng research team na binubuo ng mga miyembro mula sa Mifune Dinosaur Museum kung saan nakadisplay ang fossil at ng iba pa ang bagong species na extinct flying vertebrates bilang Nipponopterus mifunensis sa Latin o nangangahulugan ng Japan's wings from Mifune. Ito ang unang pagkakataon na pinangalanan ng isang pterosaur batay sa isang fossil na natagpuan sa Japan. Ang fossil ay natuklasan mula sa isang geologic formation na itinayo ng Education Board ng Mifune noong 100.5 hanggang 66 million years na ang nakalilipas sa panahon ng late Cretaceous sa naturang bayan sa Kumamoto Prefecture. Kinumpirma na nakaraang pananaliksik na ang fossil ay isang specimen ng Aldarchidae family, isang grupo ng mga pterosaur na may mahabang leeg, ngunit dahil sa kakulangan ng mga available fossil na maaaring gamitin bilang reference sa panahong iyon, ang eksaktong genus at species ay hindi natukoy. Sa pinakabagong pag-aaral, napagpasyahan ng research team na isang bagong genus at species ng pterosaur ang fossil dahil sa ilang natatanging feature nito na nabatid sa pamamagitan ng pagsusuri gamit ang mga computed tomography scan at paghahambing sa hindi bababa sa 200 species ng pterosaur. Ako si Rose May Miranda para sa DWWW Shate 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Lifestyle News tayo. Mahigit 5 milyong bisita dumayo sa Japan Expo 2025 sa unang 6 na linggo nito. Detalye ito naman ni Mika Fajardo. Mika. Tumanggap ng mahigit 5 milyong bisita ang Japan World Expo sa Osaka, Japan sa unang 6 na linggo nito. Ayon sa mga organizer ng event, naitala nila ang ika-5 milyong bisita ngayong linggo at sa target nilang 23 million ticket na maibenta, 12.4 million ticket na ang nabenta nila. Isa sa mga tampok na display sa expo ang isang Mars meteorite at isang artificial na puso na may mga nakakabit na stem cells kung saan mahigit 160 rehiyon, organisasyon at bansa kabilang ang Pilipinas ang nakikilahok. Nagbukas ang event noong April 13 at magtatagal hanggang sa kalagitnaan ng October, kung saan ang karamihan sa mga pavilion ay napapalibutan ng pinakamalaking wooden architectural structure sa buong mundo na isang lattice grand ring. Kilala rin bilang World's Fair, ang expo na ito ay nagsimula sa 1851 Crystal Palace Exhibition sa London at kada 5 taon ay ginaganap sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika. Music Trivia. Music Trivia. Kaarawan ngayon ang isa sa mga miyembro ng all-female vocal group na nagpasikat ng awiting Please Mr. Postman. Ano ang grupong ito? Alamin po natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Friday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, May 30 taong 1945,
isinilang sa Florida, USA ang R&B and pop singer na si Gladys Horton. Si Horton ay isa sa miyembro ng all-female vocal group na The Marvelettes na itinuring na kauna-unahan na naging pinaka-successful sa Motown girl group. Ang The Marvelettes ang nasa likod ng 1961 hit song na Please Mr. Postman na mula sa studio album na may kaparehong titulo. Nagsimula ang karera sa musika ni Horton noong 1960 kung saan naging bahagi siya ng The Marvelettes sa edad lamang na 15 anyos. Nang lumaon ay siya na ang naging lead singer para sa mga classic songs ng grupo gaya ng Playboy, Beechwood 45789 at Too Many Fish in the Sea. Si Gladys Horton ay naging aktibo pa rin sa industriya hanggang sa 2 taon bago ang kanyang pagpanaw sa isang nursing home noong January 2011 sa edad na 65. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba naman tayo, 2 nanay ho sa Arizona inaresto. Makaraang iwan sa parking area ang kanilang mga anak habang gumigimik sa bar. Narito naman ang balitang kakaiba ni Doc Justin. Doc? Yes, Joel at Arlene, magandang umaga. Narito na ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Dinakip ng mga otoridad ang 2 babae sa Glendale, Arizona. Makaraang iwan ng mga ito sa parking area ang 4 na bata, kabilang ang isang sanggol para gumimik. Nakarating sa kalaman ng mga polis ang insidente makaraang i-report sa kanila ng isang concerned citizen na may mga batang pag-alagala sa lugar. Nang dumating ang mga pulis, bandang alas 11 ng gabi, nadatnan nila ang isang sanggol na umiiyak at isang bata sa loob ng isang sasakyan. Ang 2 bata naman na may edad ay pag-alagala sa parking area. Nang tanungin ng mga pulis ang mga bata kung nasaan ang kanilang ina, doon nila na-discover na magkaiba ang nanay ng 4 na mga bata. Unang dumating ang isang babae na bihis na bihis at inihilan na nagbanyo lamang siya. Hindi naman sa pinawalaan ng mga pulis dahil 45 minutes na sila sa parking area bago dumating ang babae. Maya-maya lang dumating rin ang isa pang babae at pareho rin ang ibinigay na dahilan na nagbanyo siya kaya iniwan ang mga anak. Kalaunan na paamin din ang isa sa mga babae na pumasok sila sa isang bar para magbanyo at saka sila uminom. Nang halugugin ng mga pulis ang isang kotse, may nakuha pa silang marijuana sa loob ng compartment. Yan sinasabi natin. Kung hindi mo pa handang putulin ang pagkadalaga mo sa mga gimmick-gimmick, huwag ka munang maging ina. Kasi ang pagiging ina ay isang malaking responsibilidad na puputol sa isang pagkadalaga. Diba? Mahirap yung gano'n priority na dapat ng isang ina yung anak talaga. Kung may time ang gumala, dapat yung mayroon magbabantay para hindi naman pag-alagalang mga bata tulad nito. Ay, nako, anong klaseng inang yan? Mga kanyusik ang ating balita ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin, just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin. At yan po ang kumuha ng ating balita ngayong araw na ito ng Biyernes, May 30, 2025. Kami ho ang mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman, Joel Malasakin Mango-Rosmed. Ito po ang 774 Balita ngayon. Alas 7:14 ng alas 7:19 na po ng umaga. 774 Balita ngayon.